Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na peke ang plakang number 7 na gamit ng sinitang SUV matapos dumaan sa EDSA busway. Ayon sa LTO, wala silang na-issue na protocol plate na pang-senador sa nasabing SUV. Humihingi pa sila ng karagdagang detalye sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR kaugnay sa insidente para matukoy na ang may-ari at driver ng SUV. Maglalabas daw ang LTO ng show cause order laban sa kanila. Ayon kay Senate President Chis Escudero, dapat managot ang may-ari ng sasakyan. Bukod sa paglabag sa batas, naapektuhan din ito ang imahe ng Senado. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng umano'y high-grade marijuana ang nasabat sa buy-bust operation sa Mandaluyong. Huli ang magkasintahang suspect na umamin sa pulisya na online ang ginagawa nilang transaksyon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa apartment na ito sa Barangay Plainview, Mandaluyong City, naaresto ng mga pulis sa buy-bust operation kagabi ang magkasintahang tulak umano ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang humigit kumulang 5 kilo ng kush o high-grade marijuana. Tinatayang abot sa 7.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Itong pagkahuli natin, itong dalawang suspect peddling marijuana, ay bunga ng information from Marikina City Police na lahat ng huli nila ng kush ay sinasabi na dito ang pinanggalingan. Sa mga lata ng fruit cocktail, itinatago ng mga suspect ang ibinibenta nilang high-grade marijuana. Ang mga delata, labeled pa bilang imported canned goods. Pag dineliver ito, hindi mo siya mahalatang illegal drugs o marijuana ang laman niya or kush. Yung canister, medyo ibang klase. Mahirap ma-detect pagka in a naked eye. Hindi mo, pag nakita mo lang siya, parang fruit cocktail talaga siya. Sa investigasyon, 2 taon na raw na nagtutulak ang mga sospek na sina alias Maymay at Janjan, pawang mga 28 anyos at dating residente ng Malate, Maynila. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. No comment po. No comment po. Sa pahayag nila sa pulisya, sinabi nilang online daw ang transaction sa kanilang mga customer na mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Makikipag-meet up sila sa Mandaluyong at doon ibibigay ang mga in-order na droga. Aminado rin ang lalaking suspect sa paggamit ng droga na kanilang ibinebenta. Sa custodial facility ng Mandaluyong Police Station, kasalukuyan nakakulong ang mga suspect. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Sugatan ng isang tricycle driver matapos na makabanggaan ng isang kulong-kulong sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, dead on the spot ang isang dating punong barangay matapos na pagbabarilin sa kanyang sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Basag ang bintana ng multipurpose vehicle na yan matapos pagbabarilin sa Barangay San Miguel sa Kalasyaw, Pangasinan. Dead on the spot ang sakay nito na si dating punong barangay ng Gabon na si Dexter Jimenez matapos magtamo ng 6 na tama ng bala ng baril sa ulo at katawan. Sugatan naman ang kanyang misis habang nakaligtas ang isa pa nilang kasama. Nakatakas ang mga suspect na sakay raw ng isang kotse. Ayon sa misis ng biktima, wala silang kaaway. Isinasagawa na ang backtracking ng mga otoridad sa mga CCTV footage. Inaalam din ang motibo sa krimen. Ang nakikita natin kasi anggulo dito kasi parang may utang sa previous na utang siya na involve ang pera. Isang truck ang nahulog sa bangin sa Sabangan Mountain Province. Gamit ang puli at tali, hinila ng mga motorista at biyahero ang nadisgrasyang truck. Ligtas naman ang driver at kasama nito. Sa Lawag, Ilocos Norte, sugatan ng isang tricycle driver matapos makabanggaan ng isang kolong-kolong. Ayon sa investigasyon, nagkabanggaan ng 2 sasakyan sa intersection doon. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima. Agad siyang isinugod sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa driver ng kolong-kolong, dumiretso ang biktima imbes na huminto sa intersection. Nagkausap na ang magkabilang panig. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tuesday latest tayo mga mare at pare. Dream come true para kay Pulang Araw star Barbie Forteza ang panonood niya ng The Eras Tour ni multi-awarded singer-songwriter Taylor Swift sa Amerika. Sa Instagram, isinare ni Barbie ang ilang moments niya sa concert sa Indianapolis, USA. Gaya ng pagsabay niya sa pagkanta ni Taylor ng kanyang hit songs na Cruel Summer, All Too Well at Love Story. Matagal na raw huge fan ni Taylor si Barbie. Naging emotional nga siya nang regaluhan siya ni sparkle artist Rain Matienzo ng Eras Tour merch noong February. Matapos bumagal ng 2 magkasunod na buwan, muling bumilis ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.3% ang naitalang inflation rate sa naturang buwan. Bagamat bumilis, ito ang pangalawang pinakamabagal na inflation ngayong 2024, kasunod ng 1.9% nitong Setyembre. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagmahal ng presyo ng bigas. Gayon din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng ilang klase ng gulay at isda. Nakaambag din sa pagbilis ng inflation ang mas mahal na renta sa bahay, pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at singil sa tubig. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pasok pa rin sa target ng gobyerno ang inflation nitong Oktubre. Tinututukan daw ngayon ng NEDA na mapanatiling stable ang presyo ng pagkain kasunod ng pananalasa ng mga bagyo. Hiniling ng isang komite sa Kamara na patawan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Bigo pa rin kasi silang dumalo sa pagdinig kaugnay sa paggamit ng pondo ng tanggapan. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Para maiwasan makapuslit ng bansa ang ilang resource person ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat ang komite sa Department of Justice para magpalabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Ilang beses na kasing iniisnab ng mga naturang opisyal ang mga imbitasyon ng komite kaugnay sa investigasyon sa paggamit sa confidential at intelligence funds. Pinapamonitor ng Kamara ang mga opisyal dahil may sabpina ang mga ito galing sa Kamara. And they can leave. As long as walang ganon, hindi naman natin mapipigil yan dahil constitutional right din naman nila na makaalis. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Kung hindi pa rin sisipot ang 7 sa pagpapatuloy ng hearing, posible silang makontempt. Ayon kay Chua, hindi imbitado si Vice President Sara Duterte, pero welcome naman daw itong dumalo kung gusto nito. Ipinaliwanag pa ni Chua na ang pangunahing layunin ng pagdinig ay ayusin ang mga butas sa batas kaugnay sa confidential at intelligence funds. Bakit yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence gathering nabibigyan ng confidential fund? Ang isa pa sa nakikita namin dito ay yung medyo nagiging lax yung pag-monitor dito. So dapat yan medyo mahigpitan. Hinihinga namin ang pahayag ang Department of Justice sa kahilingan ng Kamara. Sinusubukan din namin kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Sa kanyang talumpati naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapadaig sa mga humaharang sa pagdinig ng Quad Committee sa mga isyu ng droga, extrajudicial killings, pogo at iligal na pagbili ng mga Chinese national na mga lupain sa bansa. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.